To say that he was stunned was an understatement. Sa ilang saglit ay tila hindi nagawang huminga ni Gabriel. Nagsimulang mamuo ang mga pawis sa noo niya. Sa unay banayad lamang na dinampi ni Alona ang mga labi nito sa mga labi niya na halos hindi niya maramdaman. The touch of her lips were soft like a butterfly's wing. Then her tongue tasted his lips from one corner to another, and his fingers dug into her arms. Nagahati ang isip niya kung itutulak niya si Alona palayo sa kanya o kakabigin ito payakap. But the inexperienced lips that was kissing him were driving him to madness. It was innocent. It was erotic. And her scent was making him lose his sanity. Alam ni Gabriel na mali. Sinikap niya yung pinasok sa natitirang matinong pag-iisip niya. But the soft and warm body that pressed against him never felt wrong. Tinapon ni Gabriel sa hangin ang lahat ng tamang pangangatwiran. Marahas niyang kinabig si Alona patungo sa kanya. He raised his hand and cupped the back of her neck and angled his head and took charge. He dragged her hard against him and his mouth crashed down over hers. His tongue swept inside her mouth hungrily. Stars exploded in his head when she moaned against the first foray of his tongue. Tuluyang nagpatangay sa agos si Gabriel. He pressed her more fully against him, into his heat. Then he cupped her bottom and ground his thighs against hers. Let her feel his growing desire that should have frightened her. Subalit sa halip na kumawala si Alona, ang mga kamay nito'y tumaas sa leeg niya. Her fingers laced into his wavy black hair. And then she kissed him back, following his example. Suddenly, he went still. His heart was thundering against his tall, lean and rigid frame. Maras niyang hinawakan ang mga palapulsuhan nito at pagkatapos ay maingat na pinakawalan ng sarili at umatras palayo kay Alona. Ang lagablab ng apoy na tumutupok sa kanya, kani-kanina lang ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makapaniwalang tumititig siya kay Alona, as if he had just committed the most unforgivable sin. Alona, hindi dapat na... We are not related, Gabriel. Wika ni Alona nang makita ang guilt sa mukha ni Gabriel. Not even by affinity. I am your ward. And what happened was so right that is enough, Alona. He warned, his voice oddly rough and dangerous. Patawarin mo ko, hindi yun dapat nangyari. Pumanik ka na sa itaas bago pa magising si Nana Maming. No. Really flooded him when Alona didn't argue. Lumakad ito palabas ng kusina patungo sa hagdan. He cursed himself silently. Tumingala si Gabriel sa kisame at hinagod ng kamay ang batok. Nagising si Alona kinabukasan ng hawiin ni Nana Maming ang kortina sa dalawang bintana sa silid niya. Malapit nang humapon, iha, wika nito. Bumangon ka na't kumain. Umungo siya at binaon ang muka sa unan. It had Gabriel's scent. It was his pillow. Nang dumating sila noong nakarang araw ay binigay sa kanya ni Gabriel ang silid nito dahil yun lang ang may kama at may pinto at isang makeshift tukador. Bukod pa sa yun lang ang silid na may sariling toilet and bath. Ang common bathroom ay sa dulo ng pasilyo. At kahapon din ng umaga ay bumili ito ng mumurahing kutsyon sa bayan na milalagay sa matigas na kama para sa kanya. And Gabriel occupied the room downstairs. Bagaman may pinto yun ay wala namang kama. Lumakad patungo sa pinto si Nana Maming. Hihintayin kita sa baba. Ihahanda ko ng tanghalian mo. Si Gabriel, Nana? She asked dreamily. Makapananghali pinasundo rito ng tauhan ni Don Enrique. Manganganak na raw yata yung palahiang kabayong galing pa sa ibang bansa. Pagkarinig sa sinabi nito'y naglaho ang lahat ng hibla na antok ni Alona. Bakit si Gabriel ang susunduin nila? Hindi naman siya veterinaryo ah. Ano ba yung pinag-aralan ni Gabriel? Hindi ba Animal husbandry, Nana, saad ni Alona ang maisip na magkakasama sina Gabriel at Teresa. O hindi kaya si Cleo ay tuluyang sumira sa magandang gising ni Alona. Isa pa sa hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangang magtrabaho ni Gabriel sa kabilang rancho. Naroon naman ang talagang veterinaryo. May palagay kung gusto rin naman ni Gabriel ang ginagawa para matuto at marahil upang magamit dito sa atin. Kaysa nga naman magbayad pa tayo ng veterinaryo. Naglaho ang agam-agam sa dibdib ni Alona sa paliwanag nito. It made sense. Malamang na kumukuha ng karanasan mula sa Rancho Gonzalo si Gabriel.
Matagal na nakalabas si Nanang Maming ay nanatili siyang nakatitig sa kisame. Binabalikan sa isip ang pangyayari ng nagdaang gabi. Isang masarap na kilabot ang gumapang sa katawan niya at settled low in her belly. Gumagapang na tila mainit na pulot patungo sa mga binti niya. She remembered the way he kissed her, the way he pressed his thighs against her. Ngayon ay alam na niya kung ano yung lihim na pinag-uusapan ng ilang classmates niya, kung paano maghagikika ng mga ito habang kinikwento sa isa't isa ang naganap sa pagitan ng mga boyfriends nila. Well, she wouldn't tell anyone. It was too private to share. Ang pinanghihinayang lang ni Alona ay agad yung tinapos ni Gabriel. But he kissed her back. Yun ang pinakamahalaga. Tsak na hindi siya hahagkan nito ng ganoon kung wala itong pagtingin sa kanya. Masigla siyang bumangon, umaasa sa isang panibagong relasyon sa pagitan nilang dalawa ni Gabriel. Salamat, Dok. Ani Don Enrique sa veterinaryo nang matapos nitong paanakin ang palahiang kabayo't linisin ang batang bisero makalipas ang mahigit sa 2 oras. Ipatatawag ko na lang kayo kung magkakaproblema. Nahahapong tumangot ngumiti ang veterinaryo. Salamat din sa iyo, Gabriel. Kayang-kaya mo na magpaanak ng mga hayop. Kinakabahan tuloy akong baka mawalan na ako ng trabaho dito sa Rancho Gonzalo. Magkasabay na humalakakan doon at si Gabriel. Utang ko sa iyo mga natutunan ko, Dok. Pahabol ni Gabriel nang nasa owner-type jeep na ito ang veterinaryo. Nakangiting kumaway ito't pinaandar ng sasakyan. Nang mawala ito sa paningin nila ay muling pumasok sa loob ng kwadra si Gabriel. Hinubad niyang kamiseta na may bahid ng dugo at yun na rin ang pinahid sa pawis sa katawan. Tutuloy na rin ho ako, Don Enrique. Makakahabol pa ako sa koral sa kabila. Tutulungan ko si Lando na magsilong ng mga hayop. Inabot ni Gabriel ang denim shirt na nakasabit sa pako sa may poste ng kwadra at sinuot. Gaano ba kalaking utang na loob mo sa mga Salvador, Gabriel? Banayad na tanong ng Don bago siya makasampa sa motorsiklo niya. Sandaling nahinto sa pagbubuto ni si Gabriel. Kumislap sa isip niya ang anyo ni Richard at Loisa. Pagkatapos ay hinalinhan niyo ng mukha ni Alona. Hindi ang mukha ng batang makulit at laging humahabol-habol sa kanya, kung hindi ang Alona kagabi. He closed his eyes only to see the image of a woman with a dark newborn hair and amethyst eyes. He tried to shake the image out of his mind, tried to think that the kiss they shared last night didn't happen at all. That the softest lips he had ever tasted was only a figment of his imagination, but the hardening of his growing, just thinking about it, now wasn't imagined. He cursed himself silently. Mabilis niyang niyuko ang kickstand upang hindi makita ni Don Enrique ang gumuhit na damdamin sa mukha niya. Nang muli niyang maikalmang sarili ay nilingon ng Don. Nasusukat bang utang na loob? Tanong ni Gabriel, ngumiti ang Don. Siguro nga hindi, wika nito. Pero 10 taon ka na nagtatrabaho sa farm na yun, oh. Gabriel, marahil sapat ng kabayaran kung ano man ang utang mo sa mga Salvador. Ubusin mo man ang buhay mo doon ay trabahador ka pa rin. Hindi magiging iyo ang farm. Hindi ko hinahangad na mapasakin ng Loisa farm, Don Enrique. Sagot ni Gabriel. His jaw tightened. Your word is beautiful, he added smoothly. Kumunot ang noo niya. Anong ibig niyo sabihin? Nagkibit ito ng mga balikat. Mata man siyang tinitigan. Iniisip kong isa ka sa mga dahilan kung bakit hindi mo matanggap ang alokong permanenteng magtrabaho sa rancho ay si Alona. Si Alona at ang Loisa farm ay pareho kong responsibilidad, Don Enrique. Aniya. Pero hindi tulad ng nais niyong ipahiwatig. Don Enrique cocked his head. Hindi mo maiaalis sa aking isiping posible magkagusto ka kay Alona. One has to be blind not to notice that your word is lovely, Gabriel. But then, I know you seldom see each other. Maliban ngayon nagbabakasyon siya rito. Buong panahon mo'y inuukol mo sa pagtatrabaho. He paused for a few seconds. At alam ko rin may ilang babaeng nagpapaugnay sa iyo sa bayan. I don't think it's any of your business, he said a little bit roughly. Muling umiti ang Don. No, it's not, but I know that a man has to sow his oats while young. Bakit natin pinag-uusapan to? Tanong ni Gabriel. Unti-unti nang maahon ang iritasyon. I want you to marry Cleo. Why? Gusto kong iwan sa iyong buong rancho, Gabriel. Walang gaton nitong sabi. What? He was incredulous. Hindi miminsang ipinahiwatig ni Don Enrique ang pagnanais itong paglapitin sila ni Cleo. Pero marinig niya ipapamana nito sa kanyang rancho ay nagpamangha sa kanya ng gusto. At kung magiging asawa mong anak ko, walang maraming usapang mangyayari. It would be considered as her dowry. Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel.
You must be out of your mind. Bakit may papamigay ang rancho sa hindi mo kaano-ano? Pumurma lang doon. Kayamanan ko pinag-uusapan natin, Gabriel. May karapatan akong ipamigay ito sa kung kanino ko man gusto. Alam ba ni na Teresa at Cleo ang sinasabi mong ito sa akin? He shrugged. Hindi interesado sa Cleo sa buhay sa rancho. Kung iwan ko sa kanyang rancho, natitiyak kong ipagbibili niya kaagad. Hindi pa man naagnas ang katawan ko sa lupa. She hated the backwater. Mas gusto niyang kasamang tiyahin niya sa Australia. I can't blame her though. When her mother died giving birth to her, his voice trailed off. Napabayaan ko siya. I spent my time looking for your mother, Gabriel. Isang malungkot na buntong hiningang pinakawala nito. Sa palagay mo ba papayag sina Teresa at Cleo sa gusto mong mangyari? It's my ranch. I'll have no trouble with Cleo. Lalo na kung magpapakasal kayo. Besides, Cleo will inherit all my bank deposits. It's a lot of money. Hindi niya kayang ubusin. May iwan kay Teresa ang bahay at ang lupang nakapaligid dito. Teresa deserved the ranch, Don Enrique. Sa kanya mo iwan. There was a polite dismissal in his tone. Pinandar na ni Gabriel ang motorsiklo at pinatakbo pabalik sa Loisa Ranch. Hindi pa man ipapasok ni Gabriel ang susi sa keyhole ng pinto ay bumukas na yun at bumungad si Alona. Bakit gising ka pa? 12:00 na ng gabi. Nagpalipas si Gabriel ng oras sa bunkhouse ni Namang Elmo at Lando. Umaasa siyang tulog na si Alona pag-uwi niya. Pero nagkamali siya ng akala. Si Nana, tanong niya at lumakad papasok sa sala. Sumunod si Alona matapos isarang pinto. Tulog na, sinabi kong ako na maghihintay sa'yo. Hinubad ni Gabriel ang polo shirt. Alona wrinkled her nose. You reek of manure. Anong inaasahan mo? Maghapon ako nagtatrabaho. I am not criticizing Gabriel. She said softly. Komento lang yun. So why are you still up? He asked in a detached voice. Gusto kitang makausap tungkol sa nangyari kagabi. Walang dapat pag-usapan, Alona. Kalimutan mo nang nangyari. Pareho tayong pagod at idagdag pang alak na. Hindi ko gustong kalimutan ang nangyari, Gabriel. Damn it, Alona. He snapped. I am sorry it happened. Forgive me. End of discussion. Tuloy-tuloy si Gabriel sa banyo sa ibaba bago pumasok ay nilingon siya. I'm dead tired. Gusto ko magpahinga pagkapaligo. Umaasa ako matutulog ka na rin. Iyon lang at sinara na niya ang pinto. Alona stood there for a seconds. Pagkatapos ay lumapit sa pintuan ng banyo. And she shrieked at him. You hypocrite! You kiss me too! And I'm sure you enjoy it! So don't give me that crap that... Marahas na bumukas ang pinto. Sumungaw si Gabriel, a dangerous glint in his dark eyes. Bakit hindi mo palakasan ang boses mo? Natitiyak kong hindi pa yan maririnig ni Nana Maming. Alona gasp. Tinaas ang kamay sa bibig, nalimutan niya si Nana Maming sa itaas. Gabriel smiled sarcastically. I thought you'd get the message. Then he cocked his head. And no, Alona, I did not enjoy the kiss. I did it to indulge you and endure the guilt afterwards. Anak nang, may gatas ka pa sa labi ah. Pabagsak nito sinarang pinto. May gatas ka pa sa labi. That hurt terribly. Nang marinig ni Alona ang lumalagaslas na tubig ay marahil siya lumakad patungo sa hagdan. Nang sumunod na mga araw ay hindi na niya nakita at nakausap pa si Gabriel. Sa tuwing magigising siya ay nakaalis na ito. Ni hindi niya na namalayan kung anong oras itong umuuwi. Sadyang siya itong iniiwasan. Gusto niyang puntahan ito sa koral pero hindi siya makakarating doon nang nag-iisa. Hustong 1 linggo mula nang dumating sila sa rancho ay nagyaya nang bumalik sa Maynila si Nana Maming. Nana, ayoko pang bumalik sa Maynila. Malayo pang enrollment, hindi ba? Tanggi ni Alona. Si Gabriel ang may gustong bumalik na tayo, iha. At hindi ako makatanggi. Ano ay kakapusin ka niya? Ang 1 linggo darating ay magiging abala ka na. Tama naman, mamimilit mag-i-enroll ka pa. Pero Nana, tulungan mo na akong igayak ang mga gamit natin, Alona. Wika nito talang ni Alona na kapag ganoong si Gabriel lang nag-uutos dito ay wala na siyang magagawa para baguhin yon. At sa mismong araw ng alis nila pabalik sa Maynila ay naroon si Gabriel. Hindi nito magawang umalis ng maaga dahil magtatakang tsak si Nana Maming. Wala kang karapatang paalisin ako, Gabriel. Pabulong niyang singhal dito na magkaroon ng pagkakataon silang lang dalawa sa ibaba. Pag-aari kong bahay na ito, ang buong farm. Pinagsamang galit at sama ng loob ang tinig ni Alona. When Gabriel turned and looked at her, Alona was taken aback. Tila sa nakalipas na 4 na araw ay tumanda ito. Nangitim ang ilalim ng mga mata nito. Obviously from lack of sleep, the 4-day whiskers darkened his face
that he looked so menacing. Only his eyes said otherwise. There was misery in those dark eyes, weariness, and something she couldn't comprehend. Tama ka, wika ni Gabriel, his expression drawn and severe. Subalit hanggat wala ka sa edad na tinakda ng ama mo, ako masusunod, Alona. He took a breath heavily. Still, unless you're married by then, decision will still be mine. Nanikit ang mga mata ni Alona. Oh, I hate you, Gabriel. A weary sight came out of his lips. Sinasabi mo sa akin yan sa maraming pagkakataon, Alona. It doesn't have the desired effect. I thought you've learned that by now. She stamped her foot childishly. There are times that I like to hate my father for doing this to me, for giving you this authority, this control over me and my properties. She smiled dryly. At sa palagay mo, anong nararamdaman ko sa bagay na yan? Do you think I want all this? I was barely 20 when your father saddled me with the farm responsibilities and a spoiled brat like you. Ang kalayaan kong gawin ang dapat kong gawin para sa sarili ko'y nawala sa akin. I'm stuck here, remember? Alona gasped painfully. Kung sinampal siya nito'y mamatimisin pa niya. The counterattack hurt like a knife. It was as if her very breath had been taken from her. Mabilis siyang tumalikod bago pa nito makita ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Nang magtapos ng kolehiyo si Alona, hindi na niya inaasahang dadaluhan ni Gabriel ang graduation niya. Sa nakalipas na 5 buwan, mahigit ay iniwasan nitong kahit magkausap man lang sila sa telepono. Sa tuwing tumatawag ito mula sa istasyon ng telepono sa Santa Esperanza, ay tinitiyak nitong nasa universidad siya. Kaya naman nagulat siya nang sabihin ni Nana Maming na darating ito. 3:30 na, Nana, sa palagiban ninyo'y darating pa si Gabriel? Insecurity lays her voice. 3 oras siyang nagpaparlor. Gusto niya maging maganda siya sa muli nilang paghaharap. Malayong biyahe, iha. Huwag kang mainip at darating yun. Wika nito. O siya, mag-ayos ka na't maliligo na ako. Tinungo na nitong banyo, subalit hanggang sa umalis sila ng bahay ay hindi dumating si Gabriel at natapos ang commencement exercise na hindi niya nakita ang anino nito. Nakisiksik siya sa maraming estudyante upang tunguhin ang kinaupuan ni Nana Maming. Yayakagin na niya itong umuwi na sila. Congratulations, Alona, bati ni Jordan na humarang sa daraanan niya. Isang malit na kahon ang inabot nito sa kanya. The best gift in the world is wrapped in a small package. Ginitaan niya to, tinanggap ang regalo. Thanks, Jordan. I'll treasure this pen. Nagtapos si Jordan na abugas siya at kasalukuyan naghihintay ng resulta ng bar. Napaangat ang kilay nito. How did you know it is a pen? Mali ba ako? Oh well, he grinned, napakamot sa ulo. Thanks again. I promise to treasure this. See you. Bago siya nakatalikod ay napigil nitong braso niya. Hey, could I invite you to have dinner with me? Sort of celebration tonight? Sandali siyang natigilan. Bakit nga ba hindi? Kaysa naman magbukbok siya sa bahay at sumama ang loob dahil hindi dumating si Gabriel. Why not? She said. Teka't magsasabi muna ako kay Nana Maming. Where's Carly anyway? Kasama ba natin siya? Nilingon itong umpukan ng kapatid at ng mga barkada nito. I don't think so. Mukhang kasama niyang bagong maniligaw niya. Ihatid na muna natin pareho si Nana Maming sa bahay. Okay. Sinalubong niya si Nana Maming na sumisingot-singot pa. Nagtapos kami karangalan, Alona. Kung nandito lang sina Richard at Nana, she warned. Ayoko ng drama ha? Pero hindi ba't oras naman talaga ngayon ng drama? Came the deep and a familiar voice. If only Richard and Loisa were here tonight. Her heart leaped pero marahan at aral ang ginawa niya paglingon. Gabriel? She acknowledged him with studied coolness. A fake smile on her face. Nakangiti si Gabriel. Pinagmamalaki kita, Miss Cum Laude, he said huskily and planted a soft kiss on her temple. You're late, she accused mildly. We had a flat. Naganap pa kami ng vulcanizing shop. Yung ko ito tinagkan si Nana Maming sa noo. Hello, Nana. Nagtapos ng alaga mo, tumatanda ka ng talaga. Gitit singot ang sinagot ni Nana Maming at nagpunas ng mga mata. Samantalang si Alona ay agad na gumanang isip. We had a flat. Bago pa marehistro ng hustong plurality ay napunan ni Alona si Cleo na nakatayo sa likod ni Gabriel. Isang printed blouse ang suot nito na nakatali sa laylayan. Bukas lahat ng mga botones at sa ilalim nun ay 2 blouse. The blue jeans that she wore emphasized the voluptuous body. At isang nababagot na ngiti ang nasa maganda nitong muka. Congratulations, Alona! Sa kamay nito yung regalo't inabot sa kanya. Mula sa amin ni Gabriel.
Pinilit niyang ngumiti. Thank you. Tinanggap niyang regalo at mahigpit na hinawakan dahil may palagay siyang mabibitawan niya yun anumang oras. Mula sa amin ni Gabriel, she turned to Gabriel but he refused to meet her eyes. Nagpa-reserve sa Italian village si Gabriel, Alona. Patuloy ni Cleo. Tayo na doon. You drive your car. Sumunod kayo ni Nana Maming sa amin. Do you want me to drive for you? Tanong ni Gabriel nang manatili siyang hindi tumitinag. He was staring at her with concern in his eyes. Kaya niyang magmaneho, Gabriel. Cleo answered for her. Kinawit nitong braso sa braso ni Gabriel. Let's go. Nawala na sa pagitan ng mga estudyante ang dalawa ay nanatili si Alona na nakatayo doon. Kahit nang kuhanin sa kanya ni Nana Mami ang regalong nilagay ni Cleo, sa mga kamay niya hindi siya kumilos. Hindi siya makapaniwalang may kasamang iba si Gabriel sa gabing iyon. So what is it? Untag ni Jordan na hindi niya namalayan nasa harap na niya. In fact, she had totally forgotten about him. Jordan, I am sorry but tumangutang mo ito. Okay, I understand. Natanaw ko si Gabriel. Tomorrow perhaps? He asked hopeful. Sure, pero tumawag ka muna. Tumalikod na siya kasunod ni Nana Maming. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Tanong ni Nana Maming nang pabalandra niyang ihagi sa likod ng sasakyan ng toga niya. Sa ibang pagkakataon, naiisipin kong nagsiselos ka kay Cleo. She was jealous with Cleo. Gusto niyang aminin dito yun, subalit hindi niya magawa. Paano niya ipapaliwanag kay Nana Maming na mahal niya si Gabriel? Hindi bilang nakakatandang kapatid. Hindi bilang hinirang na tagapangalaga sa kanya ng kanyang ama, kundi bilang babae sa isang lalaki. Iniisip kong tayo lang magsa-celebrate ngayon, Nana. Hindi ko inasang may kasamang iba si Gabriel. This is supposed to be a family affair. Naisip ko rin yun, pero may hinala ko kung bakit kasama ni Gabriel si Cleo. May kabang bumundol sa dibdib niya sa sinabi nito. Ano hong ibig niyo sabihin? Nagbuntong hininga ito. Nasa ustong gulang na si Gabriel, Alona. Katunayan ay matagal ko na inasang magsasabi siyang mag-aasawa na. Hindi niya magagawa yun, Nana! She cried vehemently. Kasabay ng apak sa preno dahil muntik na niyang masuro ang sasakyang nasa unahan niya. Kailangan tanggapin natin ang bagay na yan, Alona. May hinahong sabi ni Nana Maming. Maraming taon na rin naman na ginugol ni Gabriel sa pangangasiwa ang naiwan ng mga magulang mo. Ang ginawa niya hindi kayang gawin ng ibang tao. Sinakripisyo niya sarili niya para sa'yo. Alam mo bang hindi niya natapos ang pag-aaral? What? Matapos ang 3 taon ni Gabriel sa kolehiyo ay huminto na siya. Pinagtapat niya sa akin yun noon mismo. Huminto siya. Hindi niya gusto sabihin ko sa'yo upang hindi ka mag-alala. Hindi niya kayang hatiin ang sarili sa pagitan ng pag-aaral at pangangasiwa sa farm na sabay. But why? I don't understand. Kailangan ni Gabriel na lahat ng panahong may uukol sa farm at hindi na Sabado at Linggo lang. Bukod doon, kailangan ng pondong malilikom upang makapagpatuloy ang farm. At yun ang kulang tayo. Hindi sapat ang salapit walang tauhan at walang mahusay na mga hayupan. Ang salaping inilaan ng ama mo para sa pag-aaral ni Gabriel ay ginamit niya sa farm. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagtatrabaho si Gabriel kay Don Enrique ng 2 beses sa isang linggo. No, nalulumong usal ni Alona. Yun ang totoo, Alona. At kahit yun man na hindi sapat, naantala ang pagkaryari ng pinapagawa niyang bahay sa farm dahil mas dinais niyang bilhan ka ng sasakyan. Alam niyang kailangan mong kotse pagpaparoot pa rito sa universidad. Gusto ni Alona ng bumulalas ng iyak. Hindi niya dapat ginawa yun, Nana. Huwag mo ligaligin ang sarili mo doon. Wika ni Nana Maming na makitang panlulumo sa mukha niya. Bukal sa loob ni Gabriel na gawin niyon. Isa pa'y para na rin namang makapagtapos si Gabriel sa kakayanang pamahalaan ng farm. Ang karanasan ng pinakamahusay na guro, Alona. At sa nakalipas na 5 buwan, mula nang naroon tayo nakakuha ng kontrata si Gabriel para sa mga abaka. Ang mga manuka naman ay hindi dumanas ng peste nito nakalipas na mga buwan. Sana'y tuloy-tuloy na magandang takbo ng farm. Wala siyang alam tungkol doon. Ni hindi pinagkabalahang ipakipagkausap ni Nana Maming sa kanyang bagay na yon. She was pampered and was sent to good schools. Gabriel saw to it that she never lacked anything. Tulad din ng nabubuhay pang mga magulang niya. At ngayon nakapagtapos ka na ay huwag mo sanang ipagdamdam kung asikasuhin naman ni Gabriel ang sarili niya, iha. Pagtatapos ni Nana Maming. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.